Hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video. And for today's video, ayan, magpe-first impressions review na naman tayo. At ito yung bagong labas na Samsung Galaxy A07 4G. Maganda kaya to. Tara, check natin. So ayan, very interesting yung ating itatackle for today. At ito na nga ang Samsung Galaxy A07 4G. Medyo parang naging silent release siya. Hindi ko siya nakita ng ganong pinopromote ngayon ng Samsung sa mga sa socials sila ngayon. Nakita ko lang siya sa online. Nung nag-scroll ako, nakita ko na available na pala ang A07 4G at A17 LTE sa official store ng Samsung sa online. At kung interested kayo dyan, nandito yung product link niyan. Dito sa gilid ng ating video, i-check nyo na lang yan. I-click nyo na tong view products na to. Napakamura lang po pala ng A07 4G. At available siya sa 2 variants. So dito sa product link natin, nagkakahalaga lang ng 4,890 pesos ang Samsung Galaxy A07 4G sa 4GB 64 pa rin. Pero ang presyo niya originally is nasa 5,200 plus. So sabihin na natin 5,300 for the 4GB 64GB ng A07 LTE pag wala tayong pag yung original price niya. Pero again, dito sa online, there's a possibility na makuha nyo ng 4,000 plus itong A07 LTE sa 4GB 64. Meron din siyang 4GB 128 na nagkakalaga ng 5 plus. Ng original price niyan mga ka-J-Vlog, nasa around 6,000 plus. 6,000 sakto yung A07 LTE. So yun, napakamura lang po pag clinic yan dito sa ating view products. Dito sa view products na to, mura at sa presyo lang A07 4G. So again, 4,000 plus for the 64GB 64GB. And yung A06 4G yun, hindi ako nagkakamali. Nabili natin yun ng around 3,000. Pero ang SRP talaga nun, parang siguro, parang same din ng SRP na ito, na nasa 5 plus for the 4GB 64. So, understand na natin yan kasi bago pa lang. Wag na kayong maghintay siguro ng 1 taon para bumagsak to ng 3,000 piso, 'di ba? So okay pa naman yung 4 plus kung makuha niyo to ng mura dito sa ating view products. Dito, i-click niyo tong view products na to kung gusto niyo mag-purchase ng A07 4G. So again, this is the first impressions review. Umorder na rin ako nito, on the way na rin. Abangan niyo na lang po yung unboxing review and game test natin dito sa A07 4G. At syempre, ifo-phone comparo natin siya sa A06 4G. Pero again, wala pa pong mga available 5G smartphone sa official store ng Samsung. Puro 4G pa lang ng A17 at A07 series. So next, pag-usapan natin yung specifications ng A07 4G. So sa screen is meron siyang 6.7 inches PLS LCD display na meron resolution na HD plus 720p with 90Hz screen refresh rate. A huge upgrade compared dun sa A06 4G na naka 60Hz refresh rate lang. Sad to say, it has a notch display pa rin. Walang pagbabago. I thought na ibabaguhin niya ni Samsung na magpapunch hole sila, pero it's still a notch display. It has an Android 15 out of the box with One UI version 7, pero ito maganda dito. Matagal ma-update ng OS ng Android itong A07 4G. So matik pang matagalan po itong device na to. Itong maganda dito, naka MediaTek Helio G99 chipset na siya with an octa-core CPU. Clock speed is 2.2 GHz. Sa GPU, naka Mali G57 MC2 siya. So a huge upgrade din compared sa A06 4G. Meron siyang dual rear camera system with 50 megapixel main camera and a 2 megapixel depth sensor. Meron siyang 8 megapixel front-facing camera as well. Dalawang kanyang biometrics which is face unlock at fingerprint scanner. At pagdating sa battery, meron siyang 5,000 mAh na removable battery with 15-watt fast charging rate. Yun mga ka-J-Vlog, na nalaman nyo na yung price, specs, and availability ng Samsung Galaxy A07 4G. Next is magbibigay ako agad-agad ng first impressions dito sa smartphone na based sa kanyang specifications. Pwede tayo magbigay ng saloobin dito sa mga smartphone na to based pa lang sa mga kanilang specifications kasi very familiar naman tayo or well-known tayo sa mga specifications na nilalagay sa mga bagong devices like the A07 4G. Pero again, nag-order na ako niyan sa online. Stay tuned lang. At dahil i-ano natin yan, full review, game test, unboxing, and 5 reasons dito sa A07 4G. Pero yun nga,
Kung interested kayo mag-purchase yan, i-click nyo na itong view products natin. Dito sa view products natin, mura at bagsak presyo lang itong A07 4G at meron pang voucher na naghihintay sa inyo at free shipping pa. So first impressions natin, unang-una sa display. Yung display comparing sa A06 4G, hindi sila ganun nagkakalayo. Same resolution, same PLS LCD display, halos same ng screen size, and of course, the notch display, parehong-pareho. Ang huge upgrade lang sa A07 4G compare sa A06 4G is the screen refresh rate. Kasi 60Hz refresh rate yung A06. A07 4G is 90Hz screen refresh rate. So, parehong-pareho na siya doon sa A06 5G, dito sa A07 4G. So, yun naman na maganda. For price tag na ganito, Samsung release 90Hz screen refresh rate. So, mas better na siya, of course, compared dito sa A06 4G. And magandang addition na naka 90Hz screen refresh rate na siya. Second, mga ka-J-Vlog, the operating system. Ang maganda dito, si Samsung kasi is very well known yan sa pag-update ng mga operating system nila. So, asahan natin na itong A07 4G ay ma-update pa to sa mga future OS ng Android and even Samsung. So, asahan natin for that kind of price na very, very affordable, pang matagalan natin mga gamit kasi ma-update siya sa mga latest operating system ng Android and even Samsung. Next, RAM at ROM. Dito pa lang din ako nalulungkot sa Samsung. Sobrang kuripot nila sa storage. 64GB to be honest is not enough. Even for a price tag na 4,000 plus. Ang minimum na talaga at least na pwede natin makuha is 128GB of internal storage. Yun lang naman, 64GB perfect yan for a price tag na 2,000 to 3,000 pesos. So, yun, I thought ang 120GB ng minimum na pwede nilang ma-offer this 2025 for the A07, yun yung ine-expect ko talaga nung nirelease tong A07. Akala ko 120GB ang minimum. Hindi. Nag-64GB pa rin sila. So, kung bibili kayo ng A07 4G, nasa almost 1,000 pesos yung kanilang price difference for the 128GB. 5 plus For the 128 5 plus, for me, better go for the 128. Kung nag-sale ulit ang Samsung dito, na makuha nyo ng 2 plus ang A07, 2 to 3,000 pesos, 64GB is okay. Pero for the price na 4,000 plus, to be honest, hindi po perfect fit ang 64GB ng A07 4G. Pero kung hihintay nyo ito maging 2 to 3,000 pesos, napaka-impossible niyan ngayon kasi bagong labas lang to at naghintay pa tayo ng isang taon para talagang bumagsak presyo ang A06 4G. Pero malay natin, this holiday season, bumagsak ang presyo ng A07. Pero hindi, kasi still available pa rin sa market ang A06 4G. Baka yan yung gagawin nilang alternative affordable version ng A0 series at mag-i-stick sa price si Samsung when it comes sa A07 4G. Kasi malakas yung chipset niya, G99. So, yun na nga. Next is the chipset. So, the chipset is very interesting. Nakakatuwa naman si Samsung na naglagay sila ng G99 chipset sa ganitong murang halaga lang. So, G99 is a powerful chipset sa 4G series at nakakatuwa na nalalagay na ang G99 sa budget segment. Usually, ang G99 nakikita natin for a price na 7,000 pataas, pero for a price na 4,000 plus, hands down kay Samsung. Finally, naglalagay sila ng mga malulupitang chipset sa murang halaga at nakikipagsabayan na sila sa mga Transsion company na nag-o-offer ng murang smartphone pero malalakas ang chipset. Yun nga lang, ang sad part sa Samsung, kuripot talaga sila sa storage. Yun lang naman yung napansin ko. Next, sa battery. Battery is malaki rin, 5,000 mAh. Same na same din naman sa A06 4G. Pero the sad part, nag-downgrade sila sa fast charging rate. A07 4G is 15W fast charging rate. A06 4G is 25W fast charging rate. I don't know bakit nila binawasan ng charging rate. Okay na yung 25 watts, better na yan. Pero dinowngrade nila sa A07. Siguro that's the main, siguro yan yung isang cost cutting na ginawa nila para ma-achieve ang G99 chipset sa murang halaga lang. Pero again, 15 watts is still a fast charger. It can charge your 5,000 mAh battery capacity in just 1 hour. Mga 1 hour-ish naman. And next, mga ka-J-Vlog, sa design. Sa design is very, very identical din naman sa A06. Pero ang nangyari kasi sa A07, di ba sa A06, magkaiwalay sila ng camera module. Sa A07, pinagsama na nila sa isang camera module yung dual camera.
and parang naging kamukha niya na yung iPhone 16 series na ganitong vertical shape camera module. So yun, yun naman yung nauusong design sa mga smartphones today when it comes sa camera, na parang nasusundan nila yung hype ng camera design ng iPhone 16. So yun, okay rin naman yung design nitong A07 4G. Very, very identical din naman sa A06 4G. So yun lang mga ka-J-Vlog, yung ating first impression so far dito sa A07 4G. So far, so good sa chipset. 9Hz screen refresh rate is good addition, upgrade din sa smartphone na to. At napakamura lang, 4,000 plus. At kung interested kayo, ito, yung view products natin, i-click nyo na yan dahil sobrang sulit na itong A07 4G. Unang-unang bibili nyo dito yung operating system, chipset, and of course, the durability of Samsung devices. So, again, parang ginawang silent release to ni Samsung. Wala akong nakikitang any promotion nito ngayon sa socials ng masyado. Again, nakita ko lang siya sa online. Baka kayo, hindi pa kayo familiar din, huli pa kayo sa balita. Ito na, alam nyo na ngayon na available ng A07 4G sa online at dito kayo makakabili sa ating view products. Abangan nyo nila yung full review, game test and unboxing natin dito sa smartphone natin.